Posible ba na ma-elbow si Pauline Ameling sa top 3 considering that her major Waterloo is her styling? It's all over the place, more misses than hits, sabi nga ng iba. Due to withdrawal of Sorsogon's Isabela Galleria due to health condition, who do you think will replace her in the top 5 or even top 3 considering that Isabela is a very strong contender for the crown? Hello everyone! It's a beautiful day and it seems everyone is excited dahil araw na lang ay tatanghalin na ang ating bagong Miss Universe Philippines. Okay, so this is Eric the Explorer. By the way, welcome back to my channel, and for those who are not able to subscribe to my channel, please hit the subscribe button and hit the bell notification if you want to be updated to my vlogs. I am a nurse by profession and I am an elite member of Visussology and I am a beauty pageant aficionado. And speaking about Miss Universe Philippines 2020, ay mapapanood na po natin siya finally this October 25 sa GMA Channel 7, and contrary to the initial report ay hindi po siya sa MOA Arena ang gaganapin kundi sa Baguio Country Club Cordillera Convention. Speaking about Baguio, andun na po ang ating mga candidates ng October 15 pa lang po, andun na sila para po sa mga pre-pageant activities. And speaking about pre-pageant activities, meron din po silang ring light na kung saan mapapanood po ang ating mga candidates na para po isang reality TV show. Papanood din po natin ang preliminary competition dun sa ring light. Kung meron din pong closed door interview na usually hindi po natin nakikita, makikita po natin finally dun sa ring light. And speaking about the crown, sino nga ba ang sponsor ng Miss Universe Philippines 2020 crown? Ang sabi, Villarica daw. Okay, so marami po ang nagtaas ng kilay. Bakit Villarica? Dahil pawn shop nga daw po ang Villarica. Bakit hindi daw MOWAD? Bakit daw hindi Mikomoto ang nag-sponsor? Naku, ang daming hanas po ng ating mga pageant fans. Gusto nila pantayan po kung ano ang meron ng Miss Universe Thailand. Speaking about crown, wala namang masama kung sino pa dyan ang mag-sponsor ng crown, kay Villarica, kay MOWAD, kay Mikimoto. Ang importante po, ang Villarica po ay isang Filipino-owned company. And at the same time, maganda pong sinyalis na meron pong sponsor ang ating Miss Universe Philippines para po masustain ang ating Miss Universe Philippines beauty pageant. Okay, so without a doubt, excited na po tayo. Excited na rin ako kung sino po ang ating mga nasa prediction list na top 5 or hot picks natin ang papasok eventually sa top 5 at magiging last 2 standing para i-proclaim ang corona ng Miss Universe Philippines 2020. Finally, naglabas na po ng statement ang Miss Universe Philippines Organization kung ano po magiging format ng ating Miss Universe Philippines beauty pageant. Okay, so umpisa po. Tatawag po ng top 16, hindi po siya typical na top 15 because 15 will be chosen from the preliminary and one lucky candidate will be chosen via voting. Yun po, magbo-vote po kayo sa via Lazada application. So after the announcement of the top 16, there will be an opening statement or opening speech from the top 16 that I think this is a great way to start the competition as it harks back to the opening statement of Miss Universe that started in 2018. Then moving forward, magkakaroon din po sila ulit ng swimsuit competition. Yung 16 na pinili po, paparade po ang swimsuit competition. The top 16 will parade in swimsuit designed by no less than Forni Amato. Isa po siyang sikat na designer based in Dubai. Nag-design na rin po siya ng mga dress ng ating mga celebrities, ng mga top celebrities actually. Okay, so couture kung couture ang ating swimsuit competition dahil po isang sikat na designer po ang nag-design ng ating swimsuit. And for sure, magiging looks expensive po or mamahalin po ang ating mga top 16. And after the swimsuit competition, only 10 of them will move forward to evening gown competition kung saan pipili po ulit ng 5 kandidata for the top 5 para po sa final Q&A and final look and eventually proclamation ng winner kung sino man po ang tatanghaling Miss Universe Philippines. Okay, so moving forward po tayo sa ating top prediction list. Sino-sino po ang ating fearless forecast na I think papasok po sa top 5
At posible pong maging top 2 ng ating Miss Universe Philippines 2020. Okay, so finally, ito na po yung aking top 5 na i-reveal ko po sa inyo. Ang aking top 5 po ay base ko po sa aking judgment. Of course, paano ko po ito ginudge? Okay, ito po yung aking mga criteria sa pag-judge. Kailangan number 1 factor po, of course, is facial beauty. Yun po yung hinahanap ng ating Miss Universe organization. Yung recent po na franchise holder po ng Miss Universe, kung matatandaan nyo na IMG, they are somewhat not just looking for a beautiful candidate or beautiful Miss Universe that will represent their brand. Someone was the universal appeal. Okay, so yun po yung una kong tinitingnan. Okay, so hindi lamang po dapat maganda ang contestant, kailangan din po siyang may body proportion. In other words, maganda po ang figure ng kanyang katawan. And at the same time po, maganda din po ang kanyang pasarela skills at higit sa lahat, kudaera. Ibig sabihin, may ganito. Hindi lamang magaling maganito, kundi may substance kung ano ang kanyang sinasabi. In Q&A, it's not just language proficiency. It includes so many ingredients. In other words, it is multifactorial. It includes fast wit, kailangan po yun. Kailangan din pong confidence sa pagsagot. Of course, kailangan din may konting drama sa pagsagot. Then of course, paano mo siya dineliver, importante. At higit sa lahat po, sincere ka po sa iyong sinasabi. At tinitingnan ko din po ang kanyang charisma. Importante po na merong charm na pang-akit sa mga audience. Okay, so guys, I'm gonna reveal my fearless forecast. This is my top 5. This is in random order. Okay, so again, I'm gonna start with Pauline Amelings. Okay, sabi ng iba, her styling is her Waterloo because it is all over the place. More misses than hit. Okay, para kasi sa akin, minimal lang ito. It depends on the glam team. Pag nanalo si Pauline sa Miss Universe Philippines, then eventually, the organization can provide a good glam team that could somehow ma-improve yung ang styling ng ating delegada sa Miss Universe. What I like about Pauline, of course, is her beauty. Gaya ng sinabi ko po during my top picks, sinabi ko na si Pauline ay hindi siya isang pieces beauty na kailangan mo pang i-defend na maganda siya. Lahat ng anggulo ay maganda si Pauline. Of course, meron siyang universal appeal. Masasabi ko, pagdating sa Q&A, sa interview, gaya na sinabi ko, hindi talaga siya papataob. And of course, what I like about Pauline is her advocacy that started in 2018. So, gaya na sinabi ko, 2018 pa, nagsimula na siya magiging aktibo sa kanyang advocacy. Ibig sabihin, hindi lang siya nagkaroon ng advocacy out of the blue dahil kasali siya sa Miss Universe Philippines. Kung baga, in-involve niya yung sarili niya sa advocacy na yon kasi gusto niyang gawin. Isa sa mga advocacy niya, of course, ang marine preservation through arts and kids. Still, part of my list is Michelle Gumabaw. Hindi po siya pwedeng mawala sa aking top 5. Okay, kahit sabihin mo pang Michelle Gumabaw is hindi ganun kaganda ang katawan na somehow ito yung makapag-pull down sa kanya, sa scores niya, sa top 10. Pero eventually, aangat pa rin yan. Lulusot at lulusot pa rin yan sa top 5 dahil may ganito, magaling magsalita. Okay, at may ganito. Alyssa Malinaw, I guess, hands down, pasok pa rin talaga siya sa akin para sa top 5. Kasi considering her pasarela, plakadong-plakado talaga ang kanyang pasarela. At very consistent pagdating sa styling. And of course, Rabea Mateo, she is always being my favorite for now. Pasok na pasok talaga siya sa akin para sa top 5. I'm beginning to like her simula na mapanood ko ang kanyang mga interviews. Ang ganda ng credentials niya kasi lecturer siya ng SRG and at the same time, physical therapist po siya. So, ang ganda rin ng kanyang advocacy. So, parang hindi shallow ang kanyang advocacy, hindi lang ginawa dahil in preparation for Miss Universe Philippines, nagpaka-aktibo talaga siyang i-involve ang kanyang sarili sa kanyang advocacy. Lalong-lalo na itong time ng pandemic, very active siya pagdating sa pag-support sa mga frontliners. Okay, so being a medical frontliner, kasi nurse po ako, doon po ako touched doon sa kanyang ginawa. Nagluto po siya ng mga food para sa mga frontliners at at the same time, tumulong siya sa paggawa ng mga PPE para sa mga frontliners. And at the same time, she is an advocate of education. And for my last choice for the top 5, hello, nahihirapan talaga ako pumili between the two. It's gonna be between Billy Hackinson and
Isabella Ismael. You know what? Kasi itong si Billie, I like her so much because of her style. Gusto ko talaga yung hairstyle niya. Kaya nga lang, medyo fierce talaga siya tingnan ngayon. Kasi sobrang fierce niya to the point na lang mukha na siyang snobbish. What I like about Isabella Ismael, dahil napakaganda niya, simulan na makita ko ang kanyang mga videos, gusto ko na siya. Napaka-engaging ng personality ni Isabella Ismael. Okay, so somehow, pasok na pasok para sa akin si Isabella Ismael. She could steal one of the spot in the top 5 given na makapagsagot lang siya ng tama. So I think Miss Universe Philippines organizations will be fair enough kung sino pipiliin nilang Miss Universe Philippines. Feeling ko lang ito ang magiging top 2 or magiging last 2 standing sa ating Miss Universe Philippines. It's gonna be... Aran! Okay? It's gonna be Pauline Amelings and Rabea Mateo. Okay, bakit silang dalawa ang nakikita kong feeling ko talagang aarangkada sa top 2? Dahil sila ang nakikita kong posibleng ipangtapat natin kay Amanda Odam ng Thailand. At sila din ang pwede nating ipangtapat sa kay Miss India na talagang napakaganda rin ng Miss India ngayon. Rabea Mateo is a combination of Megan Young and Shamsi Subsub. At nakikita ko na silang dalawa ang posibleng mag-Olivia Colpo sa pagdating sa Miss Universe kahit hindi ganun katangkaran, still pwede magkaroon ng corona. So guys, that's all for now. Feel free to comment and thank you for watching this video.